Dear Dr. Love, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Camille. Ako po ay 28 years old from Amadeo, Cavite. It's been 7 months nang mag-break kami ng boyfriend ko for 3 years. Ang sabi niya, he fell out of love. Nagsawa. Sa totoo lamang po, may times din po na nagsasawa ako sa kanya but I never gave up on him. Pinipili ko pa rin siya sa araw-araw kasi nga I value him and our relationship. Naging maayos naman ang aming relasyon, Dr. Love. I never saw this coming. Nagplano pa nga kaming magpakasal in 2 years' time. Super okay din kami sa mga pamilya at kamag-anak ng isa't isa. Kaya pati sila nagulat sa nangyari sa amin. Ito po ang isang mahirap na sitwasyon, Dr. Love. Super close ang mga pamilya namin kaya sobrang sakit ang nangyari. Nakakayamang aminin, ilang beses akong nakiusap at nagmakaawa sa kanya. Pero wala pa ring nangyari. Wala naman pong third party. Napagod lang daw siya at nagsawa na. Dr. Love, ganun ba yun? Itatapon na lamang ba ng ganun-ganun na lamang? Hindi ba ganun kahalaga ang 3 taong relasyon namin? Hindi rin ba ako mahalaga sa kanya? Ang sakit kasi, Dr. Love. Parang itinapon lang na isang basura. Masakit po talaga ito para sa akin. May mga pagkakataong umiiyak ako sa gabi dahil naaalala ko pa rin ang lahat. Dr. Love, alam ko pong wala na akong choice, kundi tanggapin lamang ang lahat. Pero masakit po. Wish ko nga pong magising na lamang ako isang umaga at nakalimutan ko na ang lahat. Dr. Love, ano po ba ang dapat kong gawin? Please help me. Umaasa, Camille ng Amadeo, Cavite. Maraming salamat sa iyo, Camille. Ito ang isa sa mga hindi natin inaasahan sa buhay natin. Parang napatapon na lamang yung 3 taon ng inyong magandang relasyon. Well, sa isang banda, talagang masakit dahil nag-invest ka. Hindi pera, kundi emosyon, pagtitiwala, pagmamahal. Ininvest mo yan sa kanya. At pagkatapos, parang bigla na lamang nalugi. Wala na yung return of investment, yung ROI na tinatawag natin. Well, Camille, hindi lahat ng gusto natin ay nakukuha natin dito sa malupit na daigdig na ito. Pero siguro sa mga sitwasyong katulad nito, mas makabubuting tingnan natin sa ibang perspektibo ang nangyari sa iyo. Sa'yo na rin ang galing na sinabi ng iyong karelasyon ng iyong boyfriend sa iyo na he fell out of love, nagsawa na. Hindi natin alam kung anong dahilan, kung bakit bigla na lamang siyang nawala ng gana, nawala ng pagmamahal. Hindi naman yan nangyayari overnight. Hindi naman po pwedeng isang gabi lamang nagising siya na wala na siyang pagmamahal sa iyo. I'm sure in fairness to him, merong mga bagay siguro na hindi na meet yung kanyang mga expectations. Maaring naputol, sumara ang inyong communication. Hindi siya nagsabi sa iyo ng mga frustrations and disappointments na may kinalaman sa inyong relasyon. But be that as it may, mas magandang tingnan natin sa isang magandang perspektibo. Mabuti at hindi pa kayo mag-asawa. Nang sabihin niya sa iyo that he fell out of love. Paano kung mag-asawa na kayo? At saka sasabihin sa iyong, I've fallen out of love. Paano yun?
Alam natin na bago tayo magpakasal, ay pinag-aaralan nating mabuti dahil hindi po pwedeng tulad yan ng kaning isinubo na mainit na kapag tayo napaso ay ating iluluwa. Ano? Hindi ganyan. Kinakailangan bago tayo magpakasal ay pag-aralan natin mabuti, tayo ba'y nakahanda na itong ating makakasamang ito ay makasama natin the rest of our lives hanggang sa kamatayan. At tayo ay susumpa sa harap ng Diyos na magmamahalan, pagyayamanin ang ating pagmamahalan, pagtitiwalaan, paglilingkuran ang ating karelasyon. So that's our promise. Kung isang araw na lamang kung kayo mag-asawa ay sasabihin sa'yo na I've fallen out of love. Nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Whatever it is. Hindi ako naniniwala na overnight lamang mawawala ang kanyang pagmamahal. He must have his own reasons. I do not know. Baka may shortcomings ka, baka may shortcomings din siya, baka may ibang nakakakuha ng kanyang atensyon na hindi niya masabi sa iyo. Di ba? Ang ipagpasalamat na lamang natin, Camille, ay nalaman mo ng mas maaga. Alam kong hindi madali para to get over a situation like this. Pero let me share with you a story. Nung ako ay umalis ng 4th of July, bukas na pala yun, ano? 4th of July. When I left my other woman sa Estados Unidos sa Los Angeles, it was the 4th of July. Actually, we never fought. Hindi kami nag-away. Napakahusay ng aming samahan, meron kaming anak. It's just that in the latter part of our relationship, maybe because every Sunday, pagkatapos kong magsimba, actually, sabay kami nagsisimba. Napaka-plastiko, no, Jake? Nabubuhay sa kasalanan, pero simba ng simba. Yun nga ang purpose ng simbahan, para sa mga makasalanan. So every Sunday, after Mass, I would tell her, sige, mauna ka nang umuwi. At I would stay here before the Blessed Sacrament at magninilay. And there, I realized how wrong I was. And so I made a commitment to Jesus and I said, help me out. Kasi ang hirap bumitaw. Wala kaming pinag-awayan. Mabuting babae siya. But I need to do this. Kailangang hiwalayan ko siya para bumalik ako sa pamilya ko. At napakahirap noon. How can you leave a woman who was madly in love with you, gave you a child, wala naman kayong pinag-aawayan, very supportive siya sa'yo. How can you leave her? Ganun lang. So, kailangan natin ng intercession. And I asked Jesus to do something about it. You know what happened? Ang ginawa ng Panginoon, unti-unti, nakikita ko na yung mga walang kakwenta-kwentang bagay ay pinagsisimulan naming pag-awayan. Makikita mo yung kilos ng kamay ng Panginoon. Kasi I surrendered everything to Jesus. And so, one day, I was trying to put a frame, yung magandang frame doon sa wall, at magpapako ako. Nakita niya yung pinapako ko and she said, wag dyan, itaas mo pa ng 1 inch. Sabi ko, hindi, tama na ito rito. No, itaas mo ng 1 inch kasi hindi maganda. Ay, pinag-awayan na namin yun. Walang kakwenta-kwentang bagay, pinag-awayan namin. And, nag-pile up na yan until finally, I had the courage to say one night that I'm leaving her and I'm going back to my family. And I need to straighten up my act dahil kasalanan yung ginagawa namin. So, I left her. It was the 4th of July. Bukas na yun.
the 4th of July, and I was the only person dun sa Philippine Airlines na eroplano na umiiyak. Pagka-take off pa lamang umiiyak na ako. Kasi I knew iniwanan ko yung anak ko na 4 years old. At iniwanan ko yung babaeng minahal ko. Nasa eroplano ko, iyak ako ng iyak. Pagdungaw ko sa bintana, nakita ko nagpuputukan yung mga fireworks dahil it was the 4th of July celebration, di ba? And when I tried to look at the movie, meron silang pinapalabas sa pelikula. And the movie was entitled Evita. And it was Madonna who sang the song Don't Cry For Me, Argentina. Tatanda ko ang lahat. Don't Cry For Me, Argentina. I never stopped crying. Yung meals namin sa aeroplano, hindi ko nakain. Iyak ako ng iyak. Hanggang bago buwaba dito sa Pilipinas, ayokong makita ng misis ko na ako pugto ang mga mata ko. So, the first person who welcomed me at the airport was my wife with open arms, willing to forgive. Now, bakit ko naikwento? Kasi hindi po ganong kadali nakalimutan ang isang taong nagmahal sa iyo, ibinigay ang kanyang buhay sa iyo, ang kanyang kinabukasan, and all of a sudden, tatalikuran mo siya. Every night, bumabalik sa isip ko yung mga magagandang ginawa niya sa akin. The beautiful memories of our relationship. Yan ang nagpapahirap para kalimutan ko siya. Alam mo, Camille, kung anong ginawa ko? Maybe this could help. Ang inisip ko, hindi ko inisip lahat ng magandang ginawa niya sa akin. Ang inisip ko yung mga pangit na nangyari sa amin before we separated our ways. Yung mga pangit na ikinainis ko sa kanya, yung mga bagay na sinabi niya na nakasakit ng aking damdamin, yun ang aking palaging iniisip hanggang sa naturuan ko ang sarili ko na limutin siya at i-focus ang atensyon sa aking kinabukasan. That made it easier. And when I saw her, nung magbalik siya rito sa Pilipinas para magbakasyon kasama ng aking anak, when I saw her, walang beso-beso. Wala. Nakita ko siya, it's the same woman that I loved for, 13 years. 10 years kami sa Amerika. Wala. Nag-handshake lang kami, walang beso-beso. Walang pinag-usapang masama, walang sumbatan, at nagkwentuhan lang ng mga positibong bagay. Doon ko natutunan na kailangan ng determinasyon at ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Ipagkatiwala natin na ang bagay na ito ay magtatapos sa tulong at biyaya ng Diyos. Subukan mo rin na humanap ng mga bagong kaibigan na maaaring magpatibok ng iyong puso, kung hindi man ay just to find new friends. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.